Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayong araw ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa tungkol sa mga ugat na gulay na makakatulong sa mga nakatatanda na may mahinang bato. Alam nyo ba, mga kaibigan, na mahigit 10% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ay nakatira na may talamak na sakit sa bato at halos 25% sa mga higit 25 taong gulang. Ang nakababahala ay marami sa kanila ang umiiwas na sa maalat, sa karne at maingat sa pagkain at umiinom pa ng gamot, ngunit nahihirapan pa rin sa madalas na pag-ihi sa gabi, pagkapagod at matagal na insomnia. Isang karaniwang pagkakamali ang ganap na pag-alis ng starch mula sa mga ugat na gulay dahil sa takot na pabigatin ang bato o magdulot ng pamamaga. Ngunit, sa aking 25 taong karanasan bilang isang doktor, ito ay isang malaking pagkakamali kapag ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na malinis na enerhiya mula sa mga gulay at prutas. Humihina ang daloy ng dugo sa bato, dahilan upang mas magsikap ang bato sa pagsala ng dugo at mabilis na tumataas ang antas ng creatinine. Sa kabilang banda, maraming ugat na gulay tulad ng kamote, labanos, ube, at tugi ay hindi lamang hindi nakakapinsala, kundi nagbibigay pa ng anti-inflammatory properties, soluble fiber, at natural na enerhiya na tumutulong sa pagpapabuti ng function ng bato, pagpapabuti ng tulog, at pagbabawas ng madalas na pag-ihi sa gabi. Kaya, ang mahalaga ay hindi ang labis na pag-iwas, kundi ang pagpili ng tamang ugat na gulay at ang pagkain nito sa tamang paraan at tamang dami. Sa maliit ngunit tamang pagbabago lamang, ang kalusugan ng bato ay mapapabuti ng matagal. Ngayon, mga kaibigan, matapos nating maunawaan kung gaano kahalaga ang tamang pagkain ng ugat na gulay, ang susunod na tanong ay, ano ang mga ugat na gulay na dapat nating kainin para mas malusog ang ating bato, mas mahimbing ang tulog, at mabawasan ang pag-ihi sa gabi? Base sa aking praktikal na karanasan at maaasahang ebidensya ng agham, ipinapakilala ko sa inyo ang 8 ginintuang ugat na gulay na madaling makita, madaling ihanda, at nagbibigay ng malaking tulong sa natural at ligtas na pagpapanumbalik ng function ng bato sa loob ng aking 25 taong pagtatrabaho at pakikinig sa mga karanasan ng mga may mahinang bato. Natutunan ko na hindi lahat ng murang pagkain ay walang halaga. Sa katunayan, mayroong mga ugat na gulay na simple lamang ngunit gintong gamot sa pagpapabuti ng function ng bato kung alam lang ang tamang paggamit. At isa sa mga ugat na gulay na gusto kong banggitin, una ay ang labanos, radish. Alam nyo ba, ang labanos ay hindi lang nakakatulong sa sipon at ubo tulad ng sabi-sabi, kundi nakakatulong din sa pagbabawas ng madalas na pag-ihi sa gabi, pagpapagaan ng daanan ng ihi, at pagpapabuti ng pagod na tissue ng bato. Naglalaman ito ng mild anti-inflammatory compounds na nakakatulong sa pagpapagaan ng lining ng bato at pantog na madalas naiirita sa mga nakatatanda. Ito rin ay walang purine, hindi nagdudulot ng harmful metabolic byproducts tulad ng maraming protein-rich animal products, kaya itinuturing itong kidney-friendly. Naaalala ko pa ang isang lolo mula sa Pampanga na nagkwento na kailangan niyang umihi ng 3 o 4 na beses tuwing gabi, hindi makatulog ng maayos, at paggising sa umaga ay pakiramdam ay pagod na pagod. Matapos ko siyang turuan kung paano gamitin ang labanos na niluto kasama ng ilang hiwa ng luya, kinakain ng regular 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, halos 3 linggo lamang, tumawag siya at nagbigay ng magandang balita, "Doktor, ngayon ay 1 beses na lang ako gumigising sa gabi at mas malakas na ang pakiramdam ko." Tunay na ang himala ay hindi nasa mamahaling gamot, kundi nasa mga pagkaing pinipili natin araw-araw. Ang paghahanda ng labanos
ay madali lang, maaring lutuin bilang sinigang, nilaga kasama ng luya, o lutuin sa gulay kasama ng carrots at kalabasa para sa natural na tamis. Isang maliit na paalala, kumain sa tanghali o hapon, iwasan ang pagkain malapit sa oras ng pagtulog dahil ang labanos ay may bahagyang diuretic effect. Kung madaling ginawin ang tiyan, magdagdag lang ng kaunting luya o itim na paminta para maging mainit at madaling tunawin ang pagkain at mas makatulong sa pag-absorb ng nutrients. Ang ikalawang ugat na gulay na gusto kong bigyang diin ay ang patatas, white potato. Marahil marami sa inyo ang magtataka dahil sa dati pa ay iniiwasan ng mga may mahinang bato ang mga pagkaing may starch sa takot na pabigatin ang katawan at magpataas ng creatinine. Ngunit ang patatas ay isang healthy starch na hindi nakakapinsala kung ginagamit sa tamang paraan sa modernong medikal na pananaw. Ang starch ng patatas ay madaling tunawin, kaunti ang naiiwang residue, at hindi pinapahirapan ang bato. Kumpara sa ibang starch tulad ng puting bigas o pulang karne na nagdudulot ng uric acid at inflammatory metabolites. Ang patatas ay nagbibigay ng malinis na enerhiya na napakababagay sa mga nakatatanda na may fluctuating creatinine levels o bahagyang nabawasan ang function ng bato. Bukod pa rito, ang patatas ay naglalaman ng katamtamang dami ng potassium na mas mababa kaysa sa kamote o saging, kaya ligtas para sa mga nagbabantay ng blood pressure o may kasamang sakit sa puso. Hindi lang nakakatulong sa pagbibigay ng enerhiya sa isang banayad na paraan, ang patatas ay mayaman din sa vitamin C at antioxidants na nagpapabuti ng blood circulation at nagbabawas ng mild inflammation sa tissue ng bato. Naaalala ko pa ang isang ginang mula sa Cebu City na nagbahagi na matapos palitan ang kanyang hapunan ng isang bahagi ng pinakuluang patatas o mashed potato. Gumaan ang kanyang tiyan, mas mahimbing ang tulog, at paggising sa umaga ay mas malinaw ang pag-iisip. Wala na ang pakiramdam ng pagkabigat. Ito ay isang praktikal na patunay na sa kaunting pagbabago lamang sa dieta, malaki ang magiging pagbabago sa kalusugan. Tungkol sa paggamit, dapat unahin ang pinakuluang, steamed o nilagang pagkain. Iwasan ang pritong patatas, butter fried o crispy fried. Dahil ang mantika ay hindi lang nagpapahirap sa bato, kundi nag-aalis din ng natural na nutrients sa ugat na gulay sa bawat pagkain. Gumamit lamang ng isang maliit na patatas mula 70,120 gram, sapat na para mabusog at hindi magdulot ng kabag. Isang pagkaing bagay na bagay sa mga may mahinang bato ay ang nilagang patatas at kalabasa na malambot, masustansiya, at nakakapagpainit sa tiyan para masarap ang tulog. Ang ikatlong ugat na gulay na gusto kong ibahagi ngayon ay ang kamote, sweet potato, isang simpleng pagkain na karaniwan sa maraming lugar sa Pilipinas. Ngunit nagtatago ng malaking kapangyarihan sa pagpapalusog ng bato at pagsuporta sa panunaw. Marahil, naisip nyo na ang kamote ay pangpawi lamang ng gutom. Ngunit para sa mga may mahinang bato, ang dilaw na kamote ay isang mahalagang natural na gamot na tumutulong sa pagpapagaan ng bato, pagbabawas ng pag-ihi sa gabi, pagpapabuti ng tulog, at pagpapagaan ng katawan mula sa loob. Ang espesyal sa dilaw na kamote ay ang saganang soluble fiber nito. Ito ay isang uri ng fiber na may kakayahang magtago ng toxins sa bituka upang hindi na ito maabsorb pabalik sa dugo. Dahil dito, nababawasan ang pasanin ng bato at hindi na kailangan pang salain ng paulit-ulit ang parehong lason. Madalas kong inihahambing ang dilaw na kamote sa isang early filter na sumusuporta sa bato. Nagbabawas ng pasanin araw-araw sa isang tahimik ngunit epektibong paraan. Bukod pa rito, ang natural na orange-yellow na kulay ng kamote ay naglalaman ng maraming antioxidants tulad ng beta-carotene
na tumutulong sa pagpapagaan ng lining ng pantog, pagbabawas ng inflammation sa tissue ng bato, pagsuporta sa paggaling ng bato, at malinaw na pagbabawas ng madalas na pag-ihi sa gabi at pagdumi, na isang malaking pasakit para sa maraming nakatatanda. Naalala ko pa ang isang ginang na higit 65 taong gulang sa Iloilo na tinuruan kong kumain ng pinakuluang dilaw na kamote ng 3 beses sa isang linggo, kasama ang magaan na almusal. Pagkalipas ng 2 linggo, ibinahagi niya na mas mahimbing na ang kanyang tulog sa gabi. Hindi na siya nagigising dahil sa pag-ihi, at paggising sa umaga ay masigla ang pakiramdam na parang gumaling, lalo na ang dilaw na kamote ay may mild warming property na napakababagay sa mga nakatatanda na madalas ginawin ang kamay at paa, at mabagal ang panunaw. Kapag kinain sa tamang oras, mas mainam sa umaga o tanghali, ang kamote ay nakakatulong sa pag-activate ng digestive system at iniiwasan ang kabag. Dapat steam, pakuluan, o bahagyang ihaw. Iwasan ang pagprito dahil ang mantika ay lalong magpapahirap sa bato. Isang angkop na pagkain ay ang lugaw ng kamote na nilaga ng bahagya, kasama ang kaunting luya o carrots, upang madagdagan ang init at suportahan ang tulog. Ang ika-4 na ugat na gulay na gusto kong ibahagi ngayon ay ang tugi yam, isang ugat na gulay na simple lang ang tunog, ngunit itinuturing na isang tonic medicine para sa pagpapalakas ng ki at pagpapalusog ng bato sa tradisyonal at modernong medisina. Para sa akin, ang tugi ay isang mabait na kaibigan ng mga nakatatanda, lalo na sa mga dumaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, pananakit ng likod at tuhod, matagal na pagkapagod, o pakiramdam ng kawalan ng lakas sa hapon. Ang tugi ay naglalaman ng napaka-espesyal na natural na mucilage na malinaw na nakikita ang lapot kapag niluto. Ang mucilage na ito ang tumutulong sa pagpapagaan ng lining ng urinary tract, pagbabawas ng irritation sa pantog, na isa sa mga dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagigising sa gabi dahil sa pag-ihi. Kapag stable ang pantog, nagiging mas kumpleto ang tulog. Hindi lamang iyon, ang tugi ay mayaman din sa polysaccharides na isang malinis na enerhiya na tumutulong sa pagtaas ng stamina, pagbabawas ng pagkapagod sa hapon na karaniwan sa mga higit 60 taong gulang. Naaalala ko pa ang isang ginang mula sa Batangas, 64 taong gulang, na nagbahagi na tuwing 4 p.m. ay nanghihina siya at ayaw gumawa ng anuman, at sa gabi ay hindi makatulog dahil sa pag-ihi. Matapos gumamit ng tugi na nilagang lugaw 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, pagkalipas lamang ng 1 buwan, sinabi niya na hindi na siya pagod sa hapon tulad ng dati, at sa gabi ay 1 beses na lang siya nagigising at agad na nakakatulog. Hindi lang ito pagkain. Ang tugi sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas ay sangkap din ng maraming sikat na gamot sa bato. Ngayon, kinumpirma rin ng agham na ang tugi ay mayaman sa antioxidants na tumutulong sa pagprotekta ng tissue ng bato mula sa mild damage, nagpapabagal ng proseso ng cell aging, at sumusuporta sa pagpapanumbalik ng function ng bato. Tungkol sa paggamit, dapat gumamit ng sariwang tugi, balatan at lutuin bilang sinigang, steamed o nilagang lugaw. Iwasan ang pagprito dahil ang mataas na temperatura ay nag-aalis ng mahalagang mucilage. Maaaring lutuin ang tugi kasama ng goji berries, red dates, luya o buto ng baka para makagawa ng isang mild, madaling tunawin at nakakapagpainit na sopas. Isang maliit, ngunit mahalagang paalala ay dapat pumili ng tunay na tugi. Iwasan ang pagkakamali sa kunaw na maaaring nakakalason. Kapag bumili, dapat tanungin ng maigi ang nagtitinda o pumili ng mapagkakatiwalaang lugar. Ang ika-5 ugat na gulay na gusto kong bigyang pansin ay ang ube, purple yam.
ang ugat na gulay na may natatanging kulay lila, na karaniwan sa maraming rural na lugar sa Pilipinas. Hindi lang ito maganda tingnan, ang ube ay nagtatago rin ng maraming mahahalagang nutrients, lalo na angkop para sa mga may mahinang bato, sa mga madalas umihi sa gabi, o sa mga matagal nang mahina ang katawan. Sa pananaw ng tradisyonal na medisina, ang ube ay may neutral na katangian, may mild na tamis, at nakakatulong sa pagpapalakas ng spleen at kidney ki. Napakahalaga nito dahil sa pagtanda, unti-unting humihina ang ki ng katawan, lalo na ang kidney ki, na madalas humahantong sa pananakit ng tuhod, ginaw sa kamay at paa, mahinang panunaw, at madalas na pag-ihi sa gabi. Kapag pinalakas ang spleen, bumabalik din ang kidney ki, at mula rito, mapapabuti ang tulog, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at mapataas ang pangkalahatang kalusugan sa natural na paraan. Ang espesyal na katangian ng ube ay ang dami ng musin, isang natural na mucilage na tumutulong sa pagprotekta ng lining ng tiyan, pagpapagaan ng bituka, at pagpapalakas ng immune system. Kapag malakas ang immune system ng katawan, malaki ang posibilidad na mabawasan ang panganib ng impeksyon, lalo na ang urinary tract infection. Alam nyo na, ang mild inflammation sa pantog ay isa sa mga dahilan kung bakit kailangan ninyong gumising at umihi ng ilang beses sa gabi. Kapag napagaan ang daanan ng ihi, mas mahimbing ang tulog at mas mahusay na nakaka-recover ang katawan. Bukod pa rito, ang ube ay naglalaman din ng maraming vitamin B6, manganese, potassium, at natural na antioxidants na tumutulong sa paglaban sa aging ng kidney cells, pagbabawas ng pressure sa proseso ng filtration ng dugo, lalo na kapakipakinabang para sa mga nakatatanda na may bahagyang tumataas na creatinine level. Dahil dito, ang ube ay nakakatulong sa pagpapabuti ng blood circulation at nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging malakas, magaan ang pakiramdam, mahimbing ang tulog, at hindi na nagigising dahil sa pag-ihi. Naalala ko pa ang isang lolo na higit 70 taong gulang na nakatira sa Laguna, na pagkalipas lamang ng 2 linggo ng pagkain ng nilagang ube na lugaw sa gabi, 2,003 beses sa isang linggo, ay tumawag at nagbahagi na mas magaan ang kanyang tiyan, mas mahimbing ang tulog, at malaki ang nabawas sa bilang ng pag-ihi sa gabi. Iyan ang patunay ng kapangyarihan ng pagpapagaling na nagmumula sa mga pagkaing malapit sa atin. Hindi kailangan ng mamahaling sangkap o komplikadong pagluluto tungkol sa paggamit. Ang ube ay dapat i-steam, pakuluan, o lutuin bilang napakalambot na lugaw, lalo na mabuti para sa mga may mahinang digestive system. Maaari ring lutuin kasama ng buto ng baka, giniling na karne, o kaunting tuyong hipon upang madagdagan ang natural na tamis, ngunit madaling maabsorb. Ang ika-6 na ugat na gulay na gusto kong irekomenda ay ang kamoteng kahoy kasaba, isang simpleng pagkain sa bahay na, sa kabila ng pagiging karaniwan, ay nagtataglay ng kapangyarihan upang palakasin ang katawan mula sa loob, lalo na mahalaga para sa mga nakatatanda, mga may mahinang bato, o mga madalas umihi sa gabi at hirap matulog. Sa tradisyonal na medisina, ang kamoteng kahoy ay inuri bilang isang mild tonic food, ngunit may matibay na katangian. Ibig sabihin, hindi ito nagdudulot ng malakas na irritation, hindi naglalabas ng init, ngunit nagpapalusog sa katawan ng regular. Sa pagtanda, unti-unting bumababa ang ki at dugo sa katawan, lalo na humihina ang kidney ki, na madalas humahantong sa pananakit ng tuhod, ginaw sa kamay at paa, mahinang panunaw, at madalas na pag-ihi sa gabi. Ang kamoteng kahoy, na may katangiang nagpapalusog sa spleen at kidney ki, ay isang perpektong pagpipilian
upang palakasin ang pundasyon ng kalusugan ng mga nakatatanda. Ang natatanging katangian ng kamoteng kahoy ay ang natural na mucilage sa loob ng ugat. Ito ay isang mahalagang biological membrane na tumutulong sa pagpapagaan ng lining ng pantog, pagbabawas ng irritation sa urinary tract, at sa gayon ay nakakatulong sa pagbabawas ng mga sintomas ng madalas na pag-ihi, hirap umihi, at madalas na pag-ihi sa gabi na isang malaking problema para sa maraming nakatatanda. Kapag napagaan ang daanan ng ihi, mas mahimbing ang tulog, mas alerto ang isip paggising sa umaga, at mas kaunti ang pagkapagod ng katawan. Bukod pa rito, ang kamoteng kahoy ay naglalaman din ng B vitamins, manganese, potassium, at ilang antioxidants na tumutulong sa pagprotekta ng kidney cells mula sa pinsala ng pagtanda. Sa makatuwid, ang mga nakatatanda na may bahagyang tumataas na creatinine level o unti-unting humihina ang function ng filtration ng bato ay maaring gumamit ng kamoteng kahoy bilang isang malusog na pinagmulan ng starch na parehong kidney-friendly at madaling tunawin, hindi nagdudulot ng metabolic toxins tulad ng mabigat na protina. Naaalala ko pa ang isang lolo mula sa Cavite na higit 70 taong gulang na nagkwento na tuwing gabi ay kailangan niyang gumising ng 3 hanggang 4 na beses dahil sa pag-ihi at napuputol ang kanyang tulog. Matapos palitan ang hapunan ng steamed na kamoteng kahoy sa loob ng ilang linggo, masaya niyang ibinahagi. Ngayon ay tuloy-tuloy na ang tulog ko hanggang umaga. Hindi ko akalain na ganito kaepektibo ang ugat na gulay na ito. Ang kanyang mga salita ay nakapagpaluha sa akin dahil minsan ang mga simpleng pagkain ang nagbibigay ng mas mahusay na resulta kaysa sa inaasahan. Kung naiintindihan natin ng tama at regular na ginagamit, ang paggamit ng kamoteng kahoy ay napakadali. Maaring i-steam, pakuluan, lutuin kasama ng giniling na karne o bilang malabnaw na lugaw, magdagdag ng kaunting luya para madaling tunawin at painitin ang tiyan. Iwasan ang pagprito dahil ang mantika ay lalong magpapahirap sa bato at gumamit lamang ng 1 hanggang 2 maliit na ugat sa bawat pagkain para madali itong maabsorb ng katawan. Ang ika-7 ugat na gulay na gusto kong bigyang pansin, lalo na sa mga madalas hirap matulog, umihi sa gabi, hirap umihi, at pagod ang isip, ay ang ugat ng lotus. Lotus root, marahil, para sa marami. Ang ugat ng lotus ay isang karaniwang sangkap sa pagluluto, ngunit para sa akin na matagal nang nasa propesyon ng medisina, ang ugat ng lotus ay isang napakahalagang natural na pampakalma, lalo na kapakipakinabang para sa mga nakatatanda na may bahagyang humihina na function ng bato. Ang ugat ng lotus ay matagal nang kilala sa tradisyonal na medisina bilang isang ugat na gulay na nakakatulong sa pagpapahinahon ng nerbiyos, pagre-regulate ng ki at dugo, at pagpapagaan ng nervous system at urinary system, lalo na sa mga madalas stress, hirap matulog o nagigising dahil sa iritasyon sa pantog. Napakalinaw ng mekanismo. Kapag sensitibo ang pantog, kahit maliit na dami lamang ng ihi ay magpaparamdam sa inyo ng pag-ihi at magpapagising sa inyo. Ngunit ang ugat ng lotus ay naglalaman ng maraming natural na compounds na tumutulong sa pagpapagaan ng lining ng urinary tract, pagbabawas ng labis na contraction reflex, kaya nagpapahaba ng pagitan ng bawat pag-ihi, na tumutulong sa inyo na mas mahimbing ang tulog. Hindi lamang iyon, ang ugat ng lotus ay naglalaman din ng maraming B vitamins, magnesium, zinc, at ilang natural na enzymes na tumutulong sa pagpapastable ng nervous system, pagbabawas ng pagkabalisa at pagkapagod, na karaniwan sa mga nakatatanda. Nakakatulong ito sa katawan na madaling makatulog, pagbabawas ng paggising sa gabi nang hindi umaasa sa sleeping pills o supplements.
Bukod sa kakayahang suportahan ang tulog, ang ugat ng lotus ay nakakatulong din sa pagpapalamig ng dugo, pagpapabuti ng blood circulation, at pagsuporta sa pagpapalamig ng bato na nakakatulong sa pagbabawas ng mainit at masakit na pag-ihi at madilim na kulay ng ihi. Ito ay isang senyales na nararanasan ng hindi kakaunting nakatatanda kapag mahina ang function ng bato. Para sa mga nasa early stages ng kidney weakness, ang ugat ng lotus ay nakakatulong sa pagbabawas ng mild inflammation sa lining ng urinary tract at pagpapagaan ng buong katawan, lalo na sa gabi. Naalala ko pa ang isang ginang mula sa Palawan na tuwing gabi ay kailangan niyang gumising ng 2 o 3 beses dahil sa pag-ihi at hindi mahimbing ang tulog. Pagkalipas lamang ng 1 buwan ng regular na pagkain ng malabnaw na lugaw mula sa nilagang ugat ng lotus na may luya at carrots, masaya niyang ibinahagi. Ngayon ay tuloy-tuloy na ang tulog ko at mas malakas na ang pakiramdam ko paggising. Iyan ang patunay ng matibay at banayad na epekto ng ugat ng lotus. Ang paggamit ng ugat ng lotus ay napaka-flexible, maaring ilaga, kasama ng buto ng baka, lutuin bilang lugaw, steam, lutuin bilang sinigang kasama ng carrots, kalabasa, o ilang hiwa ng luya. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang masarap at madaling tunawin, kundi napakababagay din sa kondisyon ng mga nakatatanda. Ang huling ugat na gulay sa listahan ng 8 ginintuang ugat na gulay na gusto kong ibahagi ngayon ay ang luya, turmere, isang karaniwang sangkap sa bawat kusina ng Pilipino. Ngunit kung titingnan mula sa pananaw ng medisina, ang luya ay isang napakalakas na natural na anti-inflammatory medicine, napakabuti para sa mga may mahinang bato, sa mga nakatatanda, o sa sinumang nangangailangan ng pagpapabuti ng function ng bato mula sa pinagmulan. Ang pinaka-espesyal na katangian ng luya ay ang active compound na curcumin, isang napakalakas na anti-inflammatory at antioxidant na malawakang pinag-aaralan at pinatunayan ng modernong medisina para sa mga may mahinang bato. Ito ay isang natural na gamot na nakakatulong sa pagpapagaan ng bahagyang inflamed na tissue ng bato, pagbabawas ng proseso ng pinsala sa kidney cells, at pagpapabagal ng paglala ng talamak na sakit sa bato. May isang bagay na kakaunti lamang ang nakakapansin, karamihan sa mga talamak na sakit mula sa diabetes, high blood pressure hanggang kidney failure ay may kaugnayan sa matagal na tahimik na pamamaga sa katawan. At ang curcumin sa luya ang may kakayahang bawasan ang pamamaga ng hindi nakakapinsala sa atay o tiyan tulad ng maraming gamot sa kanluran. Bukod pa rito, ang curcumin ay sumusuporta sa atay sa pag-detoxify, kaya nababawasan ang pressure sa filtration ng dugo ng bato at mas madali itong huminga. Naaalala ko pa ang isang lolo mula sa Davao na nasa stage 2 kidney failure. Madalas pagod, umiihi sa gabi 2,003 beses at mahina ang panunaw matapos niyang gamitin ang luya na hinaluan ng honey sa umaga kasama ang pagbabago sa dieta na mayaman sa gulay. Pagkalipas ng 2 buwan, tumawag siya at sinabi, "Wala pa akong nakaramdam ng ganito kagagaan. Nabawasan din ang pag-ihi sa gabi at mas gising ang isip ko sa umaga." Iyan ang patunay na ang luya, kahit mura, ay napakahalaga ang gamit. Ang paggamit ng luya ay napaka-flexible, maaring gumamit ng luya powder na hinaluan ng honey at inumin sa umaga. Maari ding lagyan ng luya ang nilagang pagkain o sinigang upang madagdagan ang lasa at anti-inflammatory effect. O kung gusto, maaring uminom ng luya kasama ng mainit na gatas bago matulog upang makatulong sa pagpapahinahon, pagbabawas ng pananakit ng buto at kasukasuan, at pagsuporta sa mas mahimbing na tulog. Gayunpaman, isang mahalagang bagay na dapat tandaan
ay huwag gumamit ng mataas na dosis ng luya kung umiinom kayo ng anticoagulant medication o kung malapit na kayong magpa-opera, at iwasan din ang pag-inom ng luya sa ganap na walang laman ang tiyan dahil madali itong magdulot ng mild irritation. Ang tamang dosis at tamang oras lamang ang paraan upang ganap na mapakinabangan ang benepisyo ng luya nang walang side effects. Sa gayon, natapos na natin ang pagtalakay sa 8 ginintuang ugat na gulay. Bawat isa ay may sariling gamit, ngunit lahat ay nakatuon sa isang layunin upang mas gumaan ang bato, mas mahimbing ang tulog, at mas matagal ang kalusugan. Ngayon, mga kaibigan, iniimbitahan ko kayo sa espesyal na bahagi, isang sample na menu para sa isang araw na gumagamit ng 8 mahalagang ugat na gulay na ito upang maunawaan kung paano pagsamahin ang mga ito ng matalino na parehong masarap at natural na nagpapalusog ng bato araw-araw. Pagkatapos nating maunawaan ang mga benepisyo ng bawat ugat na gulay na mabuti para sa bato, ang tanong na marami ang nagtatanong ay, kaya, paano ako dapat kumain sa isang araw upang regular na mapalusog ang bato nang hindi nagdudulot ng pagkapagod? Base sa aking karanasan sa pag-aalaga sa mga may mahinang bato sa loob ng maraming taon, ngayon ay ibabahagi ko ang isang sample na menu para sa isang araw na matalinong pinagsasama ang 8 ginintuang ugat na gulay upang mas maging malakas ang katawan mula sa ugat, mas gumaan ang bato, at mas mahimbing ang tulog. Almusal, maaari mong simulan ang umaga sa isang baso ng mainit na gatas na may luya, 200 ml unsweetened fresh milk na may 1 g luya powder, at isang kurot ng itim na paminta upang mainitan ang atay, mapalakas ang resistensya, at suportahan ang panunaw. Kasama nito, kumain ng isang piraso ng nilagang dilaw na kamote at ilang hiwa ng steamed lotus root upang parehong mabusog at mapagaan ang pantog at mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Gitnang umaga, snack, maaari kang kumain ng kalahating piraso ng nilagang kamoteng kahoy o uminom ng katas ng kamoteng kahoy na may labanos at kaunting sariwang kalamansi na parehong nakakapresko, nakakapagpalusog ng bato, at hindi nagpapataas ng blood sugar. Tanghalian, dapat unahin ang sinigang na labanos na may giniling na baboy, kasama ang carrots at patatas para sa isang matamis at madaling tunawin na lasa. Kumain kasama ng isang maliit na tasa ng kanin o palitan ng mashed ube kung kailangan ng mas kaunting starch mula sa bigas. Hapon, snack. Dapat kumain ng magaan na salad ng lotus root na may carrots, ube, herbs, at kaunting patis ng gulay. O tangkilikin ang luya tea, tugi, carrots na nilaga sa mainit na tubig upang mapabuti ang blood circulation at mabawasan ang pagkapagod. Hapunan, dapat gumamit ng lugaw ng dilaw na kamote, labanos, tugi, at carrots na nilaga ng bahagya kasama ng brown rice upang madaling tunawin at makatulong sa mas mahimbing na tulog at mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Ang menu na ito ay hindi komplikado, ngunit kung regular na ginagawa, mararamdaman ninyo ang malaking pagbabago. Mas malakas ang katawan, mas magaan ang pakiramdam, at mas natural ang tulog araw-araw. Mga kaibigan, ang pagkain ng ugat na gulay na mabuti sa bato ay mahalaga, ngunit ang tamang paraan at tamang prinsipyo ng pagkain ang makakatulong upang ganap na mapakinabangan ang mga benepisyo at maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na epekto. Sa aking paglalakbay kasama ang mga nakatatanda sa loob ng higit 35 taon, nabuo ko ang 7 ginintuang prinsipyo sa paggamit ng ugat na gulay at prutas upang suportahan ang pagpapabuti ng function ng bato. Ibinahagi ko ito sa inyo. Prinsipyo 1, temperatura. Ang mga ugat na gulay tulad ng dilaw na kamote, patatas, o ube, kapag kinakain ng napakainit,
ay mabilis na magko-convert ng starch na magdudulot ng pressure sa bato at panunaw, mas mainam na steam, pakuluan, at palamigin ng ilang oras o ilagay sa refrigerator upang makabuo ng resistant starch na napakabuti para sa bituka at bato. Prinsipyo. Pangalawa, paraan ng paghahanda. Ang mga ugat na gulay na naglalaman ng natural na mucilage tulad ng tugi, kamoteng kahoy, labanos ay hindi dapat i-blend ng pino o lutuin ng masyadong malambot, panatilihin ang buong piraso na madaling kainin upang dahan-dahan itong maabsorb ng katawan at hindi maging pabigat sa bato. Prinsipyo pangatlo, pagpapares ng pagkain. Dapat kainin ang ugat na gulay kasama ng gulay, plant-based protein mula sa beans, isda o itlog. Hindi dapat kainin ang ugat na gulay ng mag-isa dahil mabilis itong magpapataas ng blood sugar at filtration pressure sa bato. Prinsipyo. Pang-apat, pagkontrol sa dami. Sa bawat pagkain, dapat lamang kumain ng ugat na gulay na kasing laki ng sarili mong kamao. Ibig sabihin, isang maliit o katamtamang ugat. Ang sobrang pagkain ay hindi makakapagpalakas pa, kundi minsan ay lalong magpapapagod sa bato. Bukod pa rito, mayroon ding prinsipyo ng pagpapalit-palit ng kulay ng ugat na gulay. Mag-ingat sa mga may malubhang kidney failure at lalo na ang pagiging pasensyoso dahil ang epekto ay hindi dumarating sa isang gabi lamang kundi sa daan-daang tamang pagkain na inuulit araw-araw. Mga kaibigan, pagkatapos nating talakayin ang 8 ginintuang ugat na gulay na nakakatulong sa malusog na bato, mahimbing na tulog, at pagbabawas ng pag-ihi sa gabi, marahil ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay hindi lamang ang benepisyo ng bawat ugat na gulay, kundi ang pag-iisip ng malusog na pamumuhay mula sa pagiging simple. Maraming tao ang nag-iisip na upang mapabuti ang kalusugan ay kailangan ng mamahaling gamot, kumain ng ginseng, at uminom ng supplements, ngunit sa katunayan, ang mga simpleng pagkain na kinakain natin araw-araw, kung pipiliin ng tama at kakainin sa tamang paraan, ay ang pinakamahusay na gamot para sa katawan ng mga nakatatanda. Ang kamote, labanos, luya, at lotus root ay lahat ay karaniwang pagkain, ngunit kapag kinain ng may kaalaman, pagpapahalaga, at moderation, sila ay nagiging pinagmumulan ng malinis na enerhiya na nakakatulong sa bato na magpahinga, sa digestive system na gumana ng maayos, mas mahimbing na tulog, at mas malinaw na pag-iisip. Ito rin ang pilosopiya ng pamumuhay na lagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente. Ang mindful eating, ibig sabihin, ang pagkain ng may pasasalamat at tamang pag-unawa sa halaga ng pagkain, ay ang pagpapagaling sa katawan araw-araw. Mga kaibigan, sa pagtanda, hindi na tayo nakikipagkompetensya sa sinuman. Hayaan natin na ang bawat pagkain ay maging oras ng pagpapalusog, pagpapagaling, at pagmamahal sa ating sarili. Sapat na ang isang mangkok ng lugaw ng lotus root, ilang hiwa ng kamoteng kahoy, o isang baso ng mainit na luya sa umaga upang tayo ay mamuhay ng malusog, masaya, at mas tahimik araw-araw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang laging kasama ang channel sa inyong paglalakbay, upang mamuhay ng masaya, malusog, at mahaba kasama ang inyong minamahal na pamilya.